sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat nina Fernel Sibulo, Raquelin Sibulo, Reverendo Father Francis Joel Becruz, Nida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Raquel Ligaspi, Helen Villanueva, Mark Steven Villanueva, Rhea Villanueva, Marcos Stephen Villanueva, Wenny Villanueva, Edward Villanueva, Melanie Babagay, Jennifer Avila, Mona Lisa Obispo, Ian Michael Babagay, Rafael Lapitan, Lea Tabasin, at para sa pasalamat ng mga sumusunod na mga pamilya, Gatbunton Dioda Lilian Castelo, Binilda Rizada Mengdison Seni Pineda, Shirley Fulgencio, Sinaida Coyoca and family, at Ritango and family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan nina George Roswell, Joshua Russell B. Santiago, Abigat Bunton Chay Deoda, Las Sinian, Binilda Rizada, Alan and Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Jerly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, at Mengdison and family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan na sina Anita Naval at Melchor de Leon. At para sa kaligtasan nina Brian Toriano at Frederick Paz. Isama po natin sa ating panalangin ang maagang pagaling nina Los Bimindaona, Remedios Soan, Angelo Ramos III, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Lilia Ong, Richie David, Atina Velarde, Ming Dison, Rosalina Luna, Fernando San Diego, Melissa De Leon, Ritango, Kevin Ringo. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Atanasio Iluminada Amado Sinaida, Jaime Eleonor Josefina Milo Aguida Mercy, Corazon Romeo Mark Lawrence Leonor, Alejandro Marta Eugenio Moises Elena Manuel, Anisheta Esperanza Maria Cecilia, Francis Maria Inosario Roman Gloria Abe Amelia, Hannah Bielka Ernesto Emanuel, Milagros Normilito Sr. and Jr., Sita Norsi Rochelle Emiliana Ricardo Herbert Asuncion Raquel, Roque Sr. Estrella Estepen Anita Rosalina, Soledad Alexander Sosimo Perla Felicidad, Juan Gloria Lili Margarita Aurora Huno, Alejandro Jr., Jesse Chill Francis, Virgilio J. Ryle, Tomas Leoncia Rodolfo Eduardo, Esteban Tin Elisa Felisa Roberto, Amorsolo Benjamin Gaudencio Sr. and Jr., Rosario Macario Ruben Eddie Chit Charito, Amelita Fortunata Alejo Delia Grace, Dina Alexis Susan Sixto Linda, Baby Angel Cyril Marinel Soledad, Socorro Ludovico Sr. and Jr., Andres Victoria Cicinando Lilia Rosetta Angel. Francisco Josefa Fernando Maria Irma, Rosette Nabi Totoy Luciano, Rosaro Elias Rotalo, Caridad Mirna Noli, Jacobe Lisa Lucy, Ana Inocencio Concepcion Gaudiosa Dominica, MC Ray Regeto, Panpilo Ponciano Seferino Calixto, Perfecta Silvestre Sr., Sidilo Eufronia, Renato Flavio Teofilo, Leoniboy Anthony Jonas Conrado, Alejandro Alfeño Sr., Franz Ariel Natividad, Angel Mario Celi,
Herman Nelia, Macario Esperanza, Marilo Isidro Esperanza, Jose Elpidia Felipe Margarita Juanito Calixto, Josefina Loreto Sosimo Veronica Leonida, Romeo Tomasa Arturo Lourdes Jonathan Manuel, at ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio, at ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala pa. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong buwan na si Hasmin Hus. At para sa kapayapaan ng kaluluwa nila, Perfecto Felisa Amando Fernando. At ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasalamat ng Christos, Halbuna and Family, Bea and Marinel de Leon, Gilmar Labagis and Family, EPC and Cameda Medical Center. At para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong buwan na sina, Danica Green, Melanie Sena. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina, Arnel Lucino Sr., Aureta Soyla Espiritu, Jimmy Michael, Wilfredo William, Lisa Joy, Consolacion Edwin Magdalena Chodor Rilo, Conrado Emerson Hernani Eduardo Leonora, at ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio, at ang mga kaluluwa na wala nang nakakaalala pa. Tema ng taon: Kamanlalakbay ng pag-asa, misyonero ng pananampalataya. Tema ng buwan: lumakad tayo sa daan ng pag-ibig ng Diyos at magkaisa, kung paano ang Diyos ay iisa. Paggunita sa dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at hindi na makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Ang Santo Papa na kahilili ni San Pedro ay tinatawagan na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Liturhiya. Sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, ay gumugunita sa pag-aalay nila ng buhay para sa mabuting balita. Ipinakita nila ang dalawang larangan ng paglilingkod, isang tagapamuno at isang tagapangaral. Turo ng simbahan. Sinasabi ko ito una sa lahat sa aking sarili. Bilang kahalili ni Pedro, ngayong nagsisimula ako sa aking misyon bilang obispo ng Roma, gaya ng sinabi na San Ignacio ng Antioquia, na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Dapat tayong tumabi upang si Kristo ay manatili, ang maging maliit upang si Kristo ang makilala at luwalhatiin, at ibigay ng buong buo ang sarili upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makilala at mahalin siya. Ayon kay Papa Leon XIV sa kanyang humelya sa mga kardinal. Isama po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa nina Renato Donesa at Hilarion Donesa, at ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio.
Isama rin po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa nila. Fernando Virginia Eliseo, Demokreto Otolina Catalina at Dalmasio, at ang lahat ng kaluluwa na nasa purgatorio.
pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Panahong ang lupa, sa panahong ang ani sa dalan, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sapat ang Panginoon, bayan ayo'y nakitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lungko, ang api, ang sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa pag ng Panginoon. Kung bayan ngayo'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. At sa luhay kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimula ang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya siya sa Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 3 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala siya ay taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano ay lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti ang silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal sa labasan patungo ng lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinda. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa. Gayong napi makinig matuwa.
Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Nagalak ang aping umasa sa Kaniya, pagkat tinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y niligtas sa hirap at dusa. Ng Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng ponanaping masikap. Yung nagtiwala sa Kanya at nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa ating takot at sinta. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtan niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus,
na mahal. Dalhin ninyo ang aking pasan, kamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyong mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa araw pong ito'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus na naging tapat hanggang sa huling yugto ng kanilang buhay. Dalawang bagay po ang maaari nating bigyang pagninilay mula sa dalawang apostol na ito. Una ay ang pananampalataya at pangalawa ay ang buhay kabanalan. Unang may hawak-hawak na manok. Hindi po sa dahil sa siya'y sabongero, hindi po. Hindi rin po sa dahil sa siya'y mahilig sa manok, sapagkat may pagkakataon sa kanyang buhay na makatlong beses niyang itinatwa si Hesukristo. Alam ni Hesukristo sa kanyang sarili at nababatid niya na siya'y itatatwa ni Pedro. Kaya sinabihan niya si Pedro, Pedro, sa pagtilaok ng manok ng 3 beses, 3 beses mo rin akong itatatwa. Sa pagdududa, sa pangamba, sa takot ni Pedro, ganun nga ang nangyari. Ngunit, hindi po ito nagpahina ng kanyang pananampalataya. Bagkus, ito'y lalo pang nagpatatag sa kanya at nangako sa Panginoong Diyos na mananatiling tapat sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Magandang tanungin po natin ang ating mga sarili. Kamusta ba ang ating pananampalataya? Tayo ba'y mayroon nga bang matibay na pananampalataya? Na kung sakaling subukin man ang ating pananampalataya, mananatili pa rin ba tayong Kristiyano hanggang sa huli? Alam niyo po, marami po akong narinig ng mga istorya patungkol sa mga tao na umaalis sa pananampalataya. Nakakalungkot man po, pero ito'y isang realidad. May mga taong aalis sa pananampalataya. Nais kong magbigay ng 2 istorya. Una po, nung kami po'y mga seminarista pa lamang, kami po'y nadestino sa DRT, Bulubundukin ng Bulacan. At dahil po, bundok po iyon, mahirap puntahan.
Kaya, yung ilang sekta, ilang relihiyon, ay nilulubos ang pagkakataong ito upang mahikayat lalo yung mga taong naroroon na mapabilang sa kanila. At alam niyo po, yung isang sekta na naroroon, nagpamigay ng grocery items sa mga taong naroroon upang mahikayat lamang sila na umanib sa kanila. At ganun nga ang nangyari. Nahikayat ang maraming tao. Ipinagpalit ang pananampalataya sa iilang grocery items lamang. Nakakalungkot na mapakinggan. Pangalawa po, meron po akong kaibigan. Batid ko po na matagal na silang nagsasama bilang magkasintahan. Ngunit itong babae ay kabilang sa ibang sekta. At nung malapit na silang magpakasal, kinausap niya yung lalaki at sinabi, kung hindi ka aanib sa pinaniniwalaan namin, mabuti pang maghiwalay na tayo. At alam niyo po ginawa ng lalaki. Ang ginawa ng lalaki, umalis sa pagiging Katolikong Kristiyano dahil sa takot na mahiwalayan ng babae. Bakit ko po kinukwento itong dalawang istoryang ito? Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Mayroon nga ba tayong matibay na pananampalataya? O baka ang pananampalataya natin ay mababaw kung sakali mang dumating ang pagsubok, sumandali sa iyong buhay, ay bibitaw ka kaagad sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang hamon para sa bawat isa sa atin. Tatagan natin ang pananampalataya natin. Baka kaya mabilis kang bumitaw sa pananampalataya ay dahil mababaw ang iyong pananalig sa Diyos. Huwag na huwag mo sanang ipagpapalit ang Panginoong Diyos sa kung anumang bagay. Pangalawang pagninilay ay ang buhay kabanalan. Ito po ang pinapakita ni San Pablo sa ating lahat. Magkaroon ng buhay na banal. Marahil alam niyo naman po yung nangyari sa buhay ni San Pablo. Kung mapapansin niyo po, sa kanyang imahe, mayroon po siyang hawak-hawak na espada. Ito'y dahil sa dati siyang kawal ng gobyerno at ang utos sa kanila ay usigin yung mga taliwas sa kanila, lalo tigit yung mga Katolikong Kristiyano na nananatiling tapat sa salita ng Diyos. Kaya itong si San Pablo, maraming napatay na mga tao, partikular, mga Katolikong Kristiyano. Ngunit isang araw siya po'y nabulag. At ang pagkabulag na ito ay naging lesson para sa kanya. Siya'y natauhan upang makapagbalik loob sa Diyos. Natauhan siya na mali ang kanyang ginagawa. Kaya mula sa dating pagkamakasalanan, itong si Pablo ay nangako na magtatalaga para sa buhay kabanalan. Ang buhay kabanalan, magandang tanongin natin ang ating mga sarili, kamusta ba ang buhay natin ngayon? Namumuhay ba tayo sa pagsunod sa Diyos? O baka namumuhay tayo sa pagsunod sa kasamaan? Alam niyo po minsan, maibahagi ko lang po, nung nakaraan po'y lumabas ako para bumili. At nagsama po ako ng isang sakristan upang ako'y samahan. At nung kami bumibili na, itong sakristan na ito, bumulong po sa akin. Ang sabi ng sakristan, Father, pagkakataon na po natin ito, itakbo na natin ito, wala namang CCTV at wala namang, hindi ka naman nakikita ng cashier. At sinabi ko dun sa sakristan, ang sabi ko sa sakristan, sige, itakbo mo na yan. Pero panghabang buhay mo yung pagdudusahan sa impyerno. Natakot yung sakristan at ibinalik yung bagay na itatakbo niya. Pero mga minamahal na kapatid, bakit ko po sinasabi ang bagay na ito? Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo panig? Panig ba tayo sa kabutihan o panig tayo sa kasamaan? Yung mga ginagawa ba natin sa mundong ito, magdudulot ba sa atin upang makapasok sa langit? O baka yung mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito, maglulugmok lalo sa atin sa impyerno. Dalawang bagay po ang sinasabi sa atin
ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Una ay pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pangalawa ay ang pagkakaroon ng buhay kabanalan. Nawa po ating dasalin na sa tulong at inspirasyon ni San Pedro at San Pablo, mapaglabanan natin ang anumang tukso at sana'y maging huwaran tayong Katolikong Kristiyano. Amen. Ating pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, humiling tayo sa Ama na may pananampalatayang tulad ni San Pedro na mangingisda at batong pinagtayuan ng simbahan at ni San Pablo na tagapagturo ng mga bansa ating pong isamo. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Mandalangin tayo sa Panginoon. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumanak mula sa mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo'y magmalasakit sa simbahang ginabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanang nasasalig sa pananampalataya ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming iniyahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na ninais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibigang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinan mo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsiluhod po ang lahat.
Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggaan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
where she may lay her young in your altars, my King and my God. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kapanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at talisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. San Isidro Labrador, magsiupo po ang lahat sa mandali. Ngayon po ay ating gaganapin ng second collection para sa Pontifical Society of St. Peter.
Ang paglilikom na ito ay bilang pagtulong at pagsuporta para sa edukasyon at paghubog ng ating mga seminarista, mga magpapari at mga relihiyoso. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.